ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga pong 14 na buwan ng pagpapahinga sa aksyon ng dating Super Bantamweight Champion Stephen Fulton, magbabalik na ito mga idol sa bakbakan sa ring sa undercard ni Berlanga at Canelo sa September 14 at makakalaban niya dito mga idol ang dating kampiyon na si Carlos Castro. At habang papalapit mga idol ang laban ni Fulton, hindi talaga maiiwasan na tanungin siya patungkol sa kanyang huling laban kontra sa Japanese monster na Naoya Inoue, kung saan dito nga sinabi ni Fulton mga idol ang kanyang hinanakit sa naging laban nito sa Japanese monster. Big deal kasi mga idol kay Fulton ang naging unang knockdown niya kay Inoue, kung saan sumayad na ang kanyang glove sa canvas. At kung totoosin daw mga idol, counted na ito bilang knockdown, pero dali-dali pa rin daw siya mga idol sinuntok ni Inoue. Hindi naman daw sa sinasabi ni Fulton mga idol na lamang siya kay Inoue sa puntusan, pero na bad trip siya mga idol sa referee dahil hindi man lang daw nito pinagsabihan si Inoue o kahit warningan lang naman ng Hapones. At ang sinasabi ni Stephen Fulton mga idol na referee, ang viral ngayon na referee sa bakbakan ni Mayweather Jr. at Chan Gatti sa Mexico. Ang referee na pinalayas ni Calvo sa round 2 ng laban. Sobrang duga daw kasi ito mga idol at pabor siya palagi kay Gatti. Si Hector Apo nga po ang pangalan ng referee at siya rin ang naging third man sa ring sa sagupaan ni Fulton at Inoue. Kaya parang sinasabi ng dating kampiyon mga idol na tila pabor lahat sa Japanese monster ang kanilang naging bakbakan dati. Well, tama naman si Fulton mga idol. Bawal na talaga siya suntukin ni Inoue matapos sumalik ang kanyang glove sa canvas. Wala naman kasi continuous moving sa boxing kagaya ng basketball. Maski nga si Casimero dati mga idol, nagreklamo din sa ginawa ni Inoue na knockdown na daw si Fulton, nanuntok pa daw ang Hapon. Maling-mali daw ito mga idol. Malaking factor sana mga idol para kay Fulton kung hindi siya nasuntok ng pangalawa ni Inoue. Nadrogi talaga kasi ito mga idol sa follow-up na suntok ng Hapon at para sa atin yun talagang tumapos ng laban. Hilong-hilo talaga kasi si Fulton noong tumayo ito. Ano mo hindi na nito alam kung sana siya at kung sino ang kanyang pangalan. Sa kabilang banda naman mga idol, isang rumors nga po ang kumakalat sa social media kung saan matunog na pinag-uusapan na hindi na daw lalaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios sa pro, kagaya sa napabalita sa mga lehitimong boxing site. Bagkus mas prefer daw ni Boss Manny mga idol ang isang exhibition fight kalaban ng kanyang kaibigan na si Ryan Garcia na posible daw gaganapin sa buwan ng November at dito lang sa kontinente ng Asia idadaos ang laban. Well, para sa atin mga idol, alin man ang pipiliin na laban ni Pacman, mapa-exhibition man o pro, suportado pa rin siya natin mga idol. At kung titingnan natin sa odds mga idol sa kanyang plano na laban, parehong delikado kay Pacman ang kanyang pipiliin na laban. Kung pipiliin niya kasi mga idol na lumaban sa pro kalaban si Barrios, mahirap talaga ito mga idol. Pag sa exhibition fight naman kalaban si Ryan Garcia, mahirap din ito mga idol dahil hindi po basta-bastang fighter si Bagito. Malaking tao din kasi ito at mas malakas sumuntok at isa lang talaga mga idol ang pinagkaibahan sa laban na to. Kay Mario Barrios legacy fight ang makukuha ni Pacquiao kapag nanalo siya dito. Pero kay Ryan Garcia naman mga idol, manalo matalo man sa bakbakan, limpak-limpak naman na salapi ang kanyang maibubulsa. Pero gayon pa man mga idol, ulitin ko rumors pa lang ang lahat ng to. Mas mainam pa rin na hintayin natin ang final announcement.